May isang matipuno, matangkad at matikas na binatang nasa lahi ni Benjamin ang napiling maging unang hari ng Israel. Buong puso niyang tinanggap ang tungkulin at sinunod ang lahat ng utos ni Yahweh. Dahil dito'y naging matagumpay siya sa bawat laban na kanyang hinarap. Ngunit, dumating ang panahon at nagbago ang puso ni Saul. Haring Saul, isa-isa na pong nag-aalisan ng ating mga kasama. Narito na ba ang propetang si Samuel? Ikapitong araw na ngayon ah. Wala pa po, Haring Saul. Kanina pa siya iniintay. Kailangan natin maghandog kay Yahweh. Bago sumabak sa laban, ibigay mo na sa akin ang handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Ako na ang gagawa. Ngunit, Haring Saul, ang propeta lamang ng Diyos ang maaaring maghandog, hindi ang hari. Basta, ihanda nyo na. Akin na. Kakatapos lamang ni Saul maghandog nang dumating si Samuel. Bakit mo ginawa yan? Hindi ka dumating sa oras ng ating usapan. Ako'y nangangambang lusubin na kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh. Kaya napilitan na akong maghandog. Malaking kasalanan niyang ginawa mo. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel. Sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Makailang ulit pang sinaway ni Haring Saul ang utos ng Diyos at ilang beses din siyang sinabihan ni Propetang Samuel sa pagdakip sa hari ng Amalek na si Agag at sa pagkuha ng magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Kinausap ng Diyos si Samuel at sinabi ng Diyos na pinagsisisihan niyang italagang maging hari ng Israel si Saul. Kaya kinaumagahay, pinuntahan niya si Saul at sinabing, Ano itong naririnig ko? Mga iyakan ng mga tupa at unga ng baka. Iyan ba? Kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Tumigil ka! Inutusan niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at maigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam? Ang ginawa mo malaking kasalanan kay Yahweh. Nagkasala ako. Sinuhay ko ang utos ni Yahweh at ambilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo. Napatawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang mga utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis. Ngunit, hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit ni Samuel at napunit ang kapiraso nito. Sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling, hindi nagbabago ng pag-iisip, hindi siya tulad ng tao na walang pagtitiis sa sarili. Nalungkot ng lubusan si Samuel sa nangyari, kaya kinausap siya ng Diyos. Hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Kahit nababahala si Samuel na malaman ito ni Saul, ay sinunod pa rin niya ang utos ng Diyos. Dito ka. Ikaw naman ang ting-iting na.
Nakarating siya sa tahanan ni Jesse at isa-isang pinagmasdan ang mga anak nito. Pinagmamasdan. Hey, tumingin na kayo. Siguro, siya na ang pinili ni Yahweh na maging susunod na hari. Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Ako, si Yahweh, ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso ako tumitingin. Hanggang sa nakilala na nga niya ang batang si David. Sinabi ng Diyos, Siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kaniyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Si David ay nagpakita ng kagitingan at katapangan sa bawat hamong kaniyang hinarap. Mapalayon man ito, oso, at kahit pa ang higanting Pilisteyong si Goliath. Ikaw ba ang lalaban sa akin? Ang bata-bata mo pa! Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Nagtuloy-tuloy ang pagpapakita ng katagumpayan sa bawat laban ni David dahil siya ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos at dahil dito'y nagsimulang mainggit si Haring Saul kay David. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Lalo siyang nagalit sa inggit na nagdulot ng kagustuhang patayin si David. Hawak noon ni Haring Saul ang kanyang sibat habang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano'y sinibat niya si David. Ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan, pero nakatakas pa din si David. Nilinlang nila ang mga ito gamit ang ribultong inihiga sa higaan na may balahibo ng kambing sa ulo sa kakinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, Nasaan si David? Mga Ginoo, may sakit po siya. pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at sinabing, Buhatin niyo, pati higaan niya, at ako ang papatay sa kanya. Nagbalik nga ang mga sugo ni Saul. Ngunit ang nakita nila sa higaan ay ang rebultong may buhok na balahibo ng kambing. At tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel. Sinabi niya ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Hindi ko alam kung bakit ako'y ilang beses nang tinangkang patayin ni Haring Saul. Pero sa ngayon, kailangan kong magtago para protektahan ang aking sarili. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Palipat-lipat siya ng lugar hanggang sa makarating sa ilang at maburol na lugar ng Ziph. Araw-araw, hinahanap siya ni Saul. Ngunit, hindi ipinahintulot ng Diyos na makita siya nito. Sa huli, si David ay nagpunta sa En-gedi at doon muna nanirahan. Nang mabalitaan ni Haring Saul ang kinaroroonan ni David, Ihanda niyo ang 3,000 mahusay na kawal mula sa Israel. At hahanapin natin si David sa kaburulan ng mailap na kambing. nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa.
Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, kinonsensya siya bigla sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Tumayo na si Saul at umalis. Ano pong problema? Huwag nawang hayaan ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang. Pero pagkakataon na po ninyo ito. Pakiusap, huwag niyong saktan ng hari. Nang makalayo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw. Mahal kong hari, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa Yongib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo ngunit hindi ko ginawa. Sabi ko sa kanila na hindi ko maaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya ay pinili ni Yahweh. Narito ama ko ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan niyong akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya na ang magpaparusa sa inyo ngunit hindi ko kayo maaring pagbuhatan ng aking kamay. Sino ba ako upang hanapin ang hari ng Israel? Isang patay na aso o pulgas lamang ang aking katulad. Si Yahweh nawa ang humatol sa ating dalawa. Magsiyasat nawa siya at ipaglaban ako at iligtas sa inyong mga kamay. David! Anak ko! Ikaw nga ba yan? Tama ka, David. At ako'y mali. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang ginawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinatay. Kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo. Ang pangulan pa ang kaaway na sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh na ginawa mo to sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado akong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo ubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Opo, ipinapangako ko. Iniligtas ni David si Saul mula sa kamatayan dahil sa kanyang pamimitagan ng may pag-ibig sa Diyos at sa lingkod ng Diyos, kung kaya't nagawa niyang ipakita ang pagpipigil sa sarili. We are CCC Publishing Incorporated. Want more videos? Subscribe, share, like, and hit that notification bell for more updates. Together, let's share the gospel. You have made me awesome, wonderful. You have gave me peace, peace. You have given me joy, joy. You have made my own.